What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, magpa-first impression review tayo sa bagong labas na fresh ngayon sa market, ang Honor X8D. So tara, pag-usapan natin. Another first impressions review na naman tayo, and this time is pag-uusapan natin yung bagong labas ngayon na smartphone, which is the Honor X8D. So recently lang to lumabas sa Philippines, March 2026 to be exact. And ito po yung successor of course sa Honor X8C. When it comes sa X8 series, asahan nyo po it's a mid-range device. Kaya yung price niya is around, sabihin na natin, nasa 15,000 pesos range. Ito ang SRP niya mga idol. So sa SRP ng Honor X8D, meron tong SRP mga idol na 16,000 pesos. And meron siyang 256GB of internal storage and 8GB of RAM. So when it comes sa RAM at ROM niya, I think that is the best minimum na rin na pwede natin makonsider. And again, this is not a full review. Ito po ay first impressions review kung saan nagbibigay tayo ng mga saloobin sa mga bagong labas sa smartphone, yung kanilang price specs and kanilang availability. And syempre, since may video tayo, meron agad tayong ma-generate na YouTube special voucher, okay? So yan po ay collaboration ng YouTube Shopping and ng mga online platforms pa, mga consumers natin, na makuha nila ng sobrang mura yung product. So again, tap mo yung video, yan, view products, may lalabas dyan. Mura at bagsak presyo lang po dyan ng Honor X8D. Dahil sa official store po ng Honor, sa kanilang shop, there's a possibility na pwede nyo tumakuha ng 14,000 pesos below. So again, meron pa po yung discount sa online. Napakalaki po na makukuha yung deal, kumbaga dito sa Honor X8D. Again, dito lang kayo bibili sa ating view products. Wag nyong kakalimutan yung mga idol. So next is dito tayo sa specifications ng Honor X8D. Unang-una yung screen size. Meron tong screen size na 6.77 inches plus 1080p resolution with AMOLED display at napaka-solid ng nits of brightness na ma-offer neto. 3,000 nits of brightness ang ma-offer po ng Honor X8D. So kumbaga when it comes sa color reproduction, sharpness ng display, nandito po sa smartphone na to. And I think this is a flat display. It is not curved display, na which is mas prefer na ng mga ibang consumers natin pair sa curved display ngayon. Okay? So again, the specification of its display, okay na okay for its price. Out of the box, good news, saka Android 16 na siya with Magic OS 10. Processor, medyo nakakalungkot, Qualcomm Snapdragon 6S Gen 2 processor. Meaning, it's a 4G smartphone mga idol. So mamaya magbabigay ako talaga ng mga deep na saloobin ko dito sa smartphone na to, dahil medyo maraming nakakalungkot na part for its price, diba? It has a dual rear camera with 108 megapixel main camera and a 5 megapixel ultra wide camera. Front facing camera is 16 megapixels. Dual rear speakers at with up to 300% volume naman ang ma-offer niya. Pero maganda dito sa Honor X8D na nakikita rin natin sa mga Honor smartphones na iba is meron siyang AI button na parang capture, parang ano siya, parang siyang action button ng mga iPhones. Siyempre sa battery, napakalaki. Ma-offer niya 7,000 mAh non-removable battery. With 45 watt fast charging rate din naman ang ma-offer nitong smartphone na to. Sa rating is IP65, water and dust resistant siya. So yan mga J-Vlog, na alaman nyo na yung price, specs, availability, and of course yung voucher. May voucher kasi dito. Is next, bibigay ko sa inyo yung overall first impressions ko dito sa smartphone na to, based again sa kanyang specifications. So pwede tayo magbigay ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone kahit doon tayo nagbibigay sa kanyang specifications, kahit na wala yung smartphone, kasi ano mo yun, very familiar naman tayo sa mga specifications ng smartphones. Na-try na natin yung ibang specs niyan sa mga ibang smartphone brands, okay? So unang-unang mga idol, yung display pag-usapan natin. Sa display quality, it's nice. 6.77 inches, malaki. 120Hz screen refresh rate. So I think yung specifications sa kanyang display, bagay na bagay for its price. Maganda, AMOLED. So kumbaga pag maglalaro kayo, manonood kayo dito, may enjoy nyo rin naman ang overall viewing experience nyo dito sa Honor X8D. And the brightness itself is 3,000 nits of brightness. Napakaliwanag. Kaya pag gagamitin nyo to outdoors, no worries mga idol, dahil kumbaga may enjoy nyo yung viewing experience nyo. Kasi kahit na nasa direct sunlight, makikita nyo pa rin yung smartphone or yung display ng smartphone nyo dahil sa kanyang napakataas na nits of brightness. Operating system, good news, Android 16 na siya with Magic OS 10. So expect na natin, mag-April na, magsa second quarter na ng 2026, and dapat talaga
ang mga bagong labas na smartphone at least dapat naka Android 16 na. And I think there's a possibility, wala akong ganong information about sa software update ng Honor, pero syempre tinitingnan natin yan. Pero I think there's a possibility na ma-update naman dito sa Android 17 kasi mid-range siya. So Android 16, longevity wise, matagal nyo rin po magagamit itong smartphone na to. And no worries para mga idol, bumili na rin ako ng Honor X8D. Abang-abangan nyo na lang ang ating unboxing, full review, and game test natin sa smartphone na to. So the purpose of this video is syempre sa mga agad-agad na gusto bumili, sa launch date na ako, kasabay ko sila, nagde-decide or alam mo yun, nagugulan kung maganda ba ang Honor X8D for its price. And syempre, ginawa ko tong video na to para maka-discount agad ng mga consumers natin. Dahil matik pag sa mall or sa offline stores kayo bumili, medyo mahal po. Dito kasi nakarelax ka lang sa bahay, official store pa bibilan mo, tapos nanood ka lang sa video ko, ang laki pa na makukuha yung discount, di ba? Which is very, very convenient. Next sa camera, abuti naman, di ba, na at least legit na dual rear camera system ang provide ng Honor X8D. Kasi usually, yung mga ganitong marketing getup na nasasabi nilang dual camera, pero in reality, it's an auxiliary lens, depth sensor, di ba, yung mga very useless na mga camera modules. Pero dito, magandang balita na very, very useful na camera lens na ultra-wide camera system ang binigay dito sa Honor X8D. And 108 megapixel, napakalaki. Kumbaga, solid naman na yan for its price. The front-facing camera, cut action. The front-facing camera is 16 megapixel, mataas din naman. Pero the most na nalulungkot ako dito, mga idol, is wala siyang support for 4K video recording. Na dapat, for a mid-range device, kailangan natin yan. Ito pa ang isang nakaka-disappoint. Real talk lang tayo dito, walang halong sugarcoat. The chipset is Qualcomm Snapdragon 6S Gen 2. Oh wow, saan nila napulot yung processor na yun, tapos ganito siya kamahal. Usually for its price, dapat is a 5G device or dapat top of the line na MediaTek processor, di ba? And I think the MediaTek Helio G200 is not a perfect fit sa ganitong presyohan. Dapat talaga at least 5G na ang binibigay nila dito, which is very disappointing dito sa Honor X8D. Pero based naman sa kanyang specs, parang binalance siguro ni Honor ang kanyang for its price. Pero real talk talaga dapat mas mababa pa yung presyo niya. SRP 16,000, sale price medyo mataas pa, pero let's hope na mas binaba pa ni Honor yung presyo niyan. For 10,000, siguro 10,000 pababa, mas ma-accept na natin ang processor na Qualcomm Snapdragon 6S Gen 2. Pero ito, irerekta ko agad kayo, real talk, hindi po siya pwede for gamers or mga hardcore gamers dahil medyo low powered ang processor na ma-offer niya for its price. Pero yung mga ibang specs naman ni Honor X8D, medyo maganda naman at magiging sulit din naman ni inyong pera. RAM at ROM, ibang brands nagbibigay pa rin naman ng ganyan, 8GB256, and I think that is the best minimum na pwede na natin makuha for a mid-range device, which is all goods pa naman yan, no worries. When it comes sa battery niya, napakalaki rin naman, parang tablet na, 7,000 mAh na removable battery. Napakalaking battery capacity niyan at expect nyo, yan na yung parang main focus ni Honor when it comes sa X8D performance. So isipin nyo napakaliit na cellphone, pero nabigyan nila ng napakalaking battery capacity na pang tablet level, di ba? So yan din naman ang hinahanap na ng mga iba nating consumer, battery performance, kasi uulitin ko, hindi naman po lahat ng mga consumers natin ay gamers. Iba is casual users, ginagamit for their work, for navigating, business, at marami pang iba. So again mga ka-J-Vlog, pagmamalaki ni Honor dito sa X8D yung battery performance. And maganda rin naman na binigyan nila to ng reasonable fast charging rate, which is 45 watt fast charging. And the protection itself, IP65 water and dust resistant. So medyo in-upgrade nila ng konti compare sa mga entry-level smartphone na merong IP64 water and dust resistant. Acceptable naman na yan, pero iba kasi mga brands like the Poco X8 Pro and Pro Max, which is yung Pro kasi is almost ka-level na ng pricing ng X8D na merong IP69 water and dust resistant. So sana mas ni-level up pa ni Honor yung sa X8D. Parang in-upgrade kasi yung X7D kasi
all goods yun. Water protection is IP65. Dapat sa X8D, ginawa nilang talagang legit na lalulublob para, alam mo yun, ma-differentiate siya sa X7D. Pero sa protection itself, X7D and X8D, pareho lang. Wala naman pong pinagkaiba. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa Honor X8D. So yun nga, I think medyo 50-50 tayo sa specification ng smartphone na to. Pero yun nga, gumawa tayo ng possible way para makuha siya ng mura sa online. Maganda naman yung karamihan ng specs ni X8D. Medyo pumalya lang siya sa processor, real talk yan. Pero yung mga ibang specs niya sa ibang side, like the camera, battery, display, all goods naman for its price. Kaya again, kung gusto nyo makuha tong X8D ng napakamura lang, dito na kayo bumili sa ating View Products. Stop mo yung video, may lalabas yan dyan View Products. Click nyo muna yan dahil there's a possibility na makuha nyo to ng super below SRP. At syempre, may discount pa kayo makukuha pag dito kayo bumili sa online. So again mga ka-J-Vlog, paano lang po yung full review, game test and unboxing natin dito sa Honor X8D.